VIP. Siya po ay author of a book, no? About marriage, and siya po ay sa DSWD Gig Seminar and as talk speaker po nagbibigay, and we're so very blessed na kasi muna namin 50 years at today Sunday. He was ordained last month, so napaka-fresh po ng pare. And then he's also, background niya po is of course so for the family. He's sa media, napapakinggan rin po natin sa radio. No? And hindi na po napatagalin para mas marami po tayong malaman ng wisdom and knowledge from our audience. I call Reverend Father Angelo Basil. Palapakan po natin ang ating audience. Maga po sa lahat. Unang-una, siyempre, gusto ko kayong i-congratulate sa inyong 50 years anniversary. Walang ibang 40 na lang ang galayan mo. Yes, yes. Lalo na kung 75, yun ang goal na susunod ninyo. Yun po yung isang pinaka-challenge sa atin pag tayo ay nag-asawa. Kung paano natin gagawin isa, ang bawat isa, yung kayong dalawa. Kung mapapansin ninyo, ang lahat po nung nagsasama ng matagal na, makalang din nyo napapansin, pero sasabihin ko sa inyo ngayon, para pansinin ninyo, nagiging magkamukha. Kaya totoo ang sinasabi ng Diyos, di ba? Hindi magkamukha habang tumatagal. Kasi nga pinag-iisa yung kanilang katawan. At kapag sila ay nagkaanak, sila yung pinagsama na genes nilang dalawa. At dami na akong na-meet talaga na from 25 years pataas yung magsasama, hindi yung magkamukha. Lalo na pagka 75 na kayo, siguro pagkambal na kayo. Opo. Diba? Yun po ang mystery ng marriage. Dahil nasabi ko konti lang yung kagaya nila, kasi by 10 years o 5 years pa lang, hindi na kaya. Yung next generation, yung mga generations today, lalo na. Pinag-aaralan na po namin ang marriage simula pa noong 1990. Kasi involved na po kami sa mga kasalan. 1990 pa lang. Nagdadala ako ng mga kinakasal sa City Hall. Nasa law office ako noon. After a few years, nagbabalikan. Teka muna, tapos na tayo. Minasal na namin kayo. Ba't kayo bumabalik? Paano po ba magpaanan? Tinatanong kami gano'n. Something is wrong. Diba? Nung time na yun, medyo bata-bata pa ako, hindi ko pa naiintindihan lahat ang tungkol sa marriage. Kaya dinadala ko lang doon. Nakutusan lang ako eh. Nung dumadami na, hindi nagkatanggap namin bumabalik, something is wrong. Kasi mukhang hindi na ituturo ng tama yung tungkol sa marriage. Napakahalaga sa tao yung good information na matanggap natin. Ayun. Narinig yung sabi ni tatay, wala daw true love sa isa't isa. Kaya siguro, naghihiwalay, hindi nagtatagal, baka doon pa lang sa definition ng true love, hindi nila naiintindihan. Kung anong ba yung definition ng love, i-describe ni Paul yun, di ba? Love is patient, love is kind, love does not envy, love does not kill. Ang haba ng description na yun, di ba? Yes. Narinig niyo po, i-echo ko yung sinabi ni tatay sa mga mag-asawa ng dito ngayon, ha? Yung sacrifice. Yung bang hindi mo iniisip yung sarili mo, ang iniisip mo ay ang partner mo. Yun naman talaga ang utos ni Jesus Christ. Gusto mo akong sundin? Gusto mo mapunta sa kaharian ng langit? Halikuran mo, o ano man yung ini-enjoy mo. Susundin mo ako. Yes.
O, husbands, makikinig pa kayo. Ano man ang pera nyo daw, ibigay sa asawa. Diba? Alam niyo ba si tatay at si nanay ay in authority when they speak marriage? May authority yan to speak marriage. Because meron silang wisdom now. Totoo yung sinasabi ng Diyos tungkol sa marriage. Kaya pag hindi ka sumunod, hindi mo mapangiti ang asawa mo. Lalo na pag lagi nilang inaangkin yung pera nila, tapos pera mo, pera din nila. Pag hindi mo naintindihan yan, husband, talaga magmamalfunction ka, magpo-question ka. Oh, here's tatay, napatunayan na niya. Yes. Oh, diba? That's why she is happy all the time. Oh, with all kisses and money. What more she will ask for? Oh, you see? Punong-puno ng wisdom ang kanila pagsasama. Listen to them. Huwag niyong pagdudahan. Ay, nako. She's the boss. Oh, kasi alam nyo, di ba, sa Garden of Eden, doon naman talaga tayo nagsimula. Ang lalaki kinuha sa alabok ng Panginoon. Pwede namang sa lupa din kunin yung babae, pero hindi niya ginawa. Alam niyo kung anong wisdom doon? Bakit kinuha sa tadyang ng lalaki ang babae? Because every woman is a man's baby. Ano man ang nararamdaman ng babae, pag yan nag-asawa, you activated a certain law. Pag-activate yung wisdom ng Diyos kung bakit sa katawan ng lalaki na kinuha ang babae. Baby natin yan. Ano bang pangit ng galing pakita niyan sa ating mga husbands? Baby mo yan. Kinuha yan sa katawan mo. Ayun. Ayun. Yes. Talagang isang-isa na kayo, tatay. Narinig yung sinasabi ng tatay? Oo. Kung tutuusin, mas gusto niya magsalita dito sa totoo na. Oo nga. Opo. Kasi na-excite silang i-share, ipaalam sa inyo yung kanilang dinadanas. That's the reason why. Bihirang-bihira yan eh. Kaya the moment na nag-asawa ka, iiwanan mo ang sarili mo. Hindi mo pwede bitbitin yung bisyo mo sa marriage. Hindi makakatulong. Yan yung pagtalikod na sinasabi ni Jesus. Gusto mo maging successful ang marriage ninyo? Lahat ng bagay na nagpapasaya sa'yo, kalikuran mo. Sino susundin mo? Eh, yung asawa mo. Ganun din yan sa babae. The same principle applies. Tapos na ang single days, ladies. Tapos na ang bachelor days, sir, mga husbands. Ang tutok mo na lang palagi, asawa mo. Ganun din yung wife. Ang tutok mo palagi, husband. You are supplying the needs of each other without conditions. Huwag mo lagyan ng kondisyon ang utos ng Diyos. Hindi tayo entitled doon. Okay? Kasi the more you supply the needs of each other, wala kayong space na kinikreate sa gitna. Because you are supplying one another's needs. The moment na nilagay mo lang condition niya, i-stop ka. Ihinto ka sa pag-supply. Nagkakaroon na ng space between the two of you. Kaya po yung sinasabi ng marriage, which means, Jeff, precious stone. Matagal i-fuse ang precious stone. Tinatanggal lahat ng impurities, imperfections, at pinipressure ng buhay yan. Testingin talaga kayo para kayo mag-isa. Testingin kayo sa taas ng gasolina, sa mahal ng bilihin. Testingin yung pasensya nyo hanggang saan. Mahal din ang bahay. Kaya pag nakita mo yung asawa mo as kontrabida sa'yo, there's something wrong in your mentality about the marriage.
Kaya kailangan namin tutukan ang marriage and relationship dahil ito ang sinabi ng Diyos na solusyon sa lahat ng ating problema. One family. Di ba? Sa Malakay, yung Malakay between Malakay and Matthew sa Bible, 400 years ang pagitan niya. Ano sabi sa Malakay? I will turn the hearts of the father to their children and their children to their father. Yan ang solusyon sa lahat ng problema natin. Basta yung tatay na matibay nag-asawa at ginampanan yung kanyang tungkulin bilang tatay, titino ang ating bansa. Titino. Kaya nga, sa buong buhay ni Jesus Christ, wala siyang ibang sinasabi, kinakausap, kundi ang Ama sa langit. Yung example ng relationship between the Father and the Son, yan ang binibigyan diin ng kanyang buhay na siyang tunay na solusyon sa lahat ng ating problema. Kaya take it from them. Yung wisdom na nabuo sa kanilang pagsasama. Hindi kayang pantayan ng pera. Diba tayo? Kaya sa inyong mga nandito ngayon, mapalad kayo, nakikita nyo sila as model of a perfect family. Huwag niyo paniwalaan yung sinasabi ng mundo na walang perfect marriage. Ito na nga yan eh. Baka hindi mo na naintindihan yung salita perfect. Perfect means alignment. Alignment. Hindi ibig sabihin na parang kang santo at may bilog sa ulo. Kaya ka perfect. Hindi po ang ibig sabihin yun. Ay gano'n. Perfect means alignment. Alignment saan? Sa sinasabi ng Diyos para kayo'y magtagal. Hindi nyo dapat ini-stress ang bawat isa. Dahil gigisingin niya ng mga minanan yung sakit. 4 generations backwards. Okay? Kaya yung pangunawa sa asawa, lawakan pa, dagdagan nyo pa. Ha? Lord, bigyan mo pa ako ng pasensya sa aking asawa. Hihingi ka ng tulong pag hindi mo na kaya. Ha? Hindi yung kaibigan ng kakusapin. Si Lord muna. Ano man ang issue mo sa asawa mo, huwag mo parating kagad sa ibang tao. Si Lord muna. Then pag kumalma ka na, lapit ka na sa asawa mo. Sa inyo dalawa lang umiikot ang inyong issue, ang inyong problema. Wala nakakaalam. Diba, tay? Kasi secret lang. Kasi pag nalaman ng kaibigan mo yan, tapos kayo naman nag-away, meron na siyang gagamitin against you. Kaya ka pala ganyan eh. Kaya ka pala ayaw ng husband mo kasi ganyan kayo. O, nalaman pa tuloy. Wala galing. Keep it to yourselves as husband and wife. Take it from there. Gusto niyo ng totoong payo? Pag kayo mag-asawa ng kakaproblema, sila po ang authority para magturo ng tamang gabay sa inyo sa pag-asawa. So, congratulations po ulit. Yes po. Yun, nandito po siya. Uy. Oh. You see? Touch sa tatay sa presence mo. Yes. Alam niyo sa tono ni tatay ngayon, alam ko na he did all his best to be a good father. Tama? Tama? So, kaya lagi nasa isip siya. Oh, you see? Oo, kasi nga, pag nag-asawa talaga, sagot natin lahat tayo, di ba? Oo. O kasi yung pera nila, tinatapon nila eh, di ba? Oo nga. Kasi nga, naturally, alam ng babae na they are your baby. She is your baby. Ganun po yun. Now you know, husband, maintindihan na ngayon.
Okay? So, sa mga gusto mo pong makarinig mamaya ng mensahe ni tatay, magkakaroon po kayo ng chance din later to say your wishes and prayers para sa kanila. Enjoy the moment. Nandito po sila ngayon sa harapan ninyo. Iparamdam nyo araw-araw ang inyong pumamahal sa kanila. Ibalik niyo po yung pumamahal, atensyon, security, protection na nagbigay niya sa inyo. It's time to bring back that act of love. Ngayon po yung sinasabing turning the hearts of the father to their children and the children to their fathers. It's a commandment. It is not a suggestion. Maraming po salamat and congratulations. We will do